Okay, good morning, April 8. And so we are into another adventure na naman. Yes, going south tayo. And dapat lumarga sana ako nung Sunday. Kaso yun no, medyo napagod tayo sa paggawa ng grades ng mga bata, kaya ngayon lang tayo lumarga. So papunta tayong south, ewan ko, pero usually inuunti-unti ko lang. Target ko ngayon Matnog. Ayan, so hopefully matapos natin at di mainam kung natapos. Pag ganito naman nilalakasan ko lang yung loob ko. Unti-untiin lang natin kasi parang 600 kilometers ba, 600 kilometers yung layo. So it's almost 4 AM. Pag ganitong mga oras wala pang masyadong sasakyan. Nandito pa ako sa Marikina. Ayan. Kaya ganito naman ako lumarga maaga kasi mainit. Grabe. Kaya kailangan makalayo tayo bago pa uminit ng gusto. Okay, so ito wala pa masyadong mga sasakyan. Pero may ilaw naman tayo. So dito safe naman. So yun, makakwento ko lang. Medyo ilang araw ko din binubuo yung loob ko. Bale nag-practice nga muna tayo nag-infanta look muna tayo para medyo kargado tayo sa ensayo. Masarap balik-balikan yung infanta look. And ito na, no? Yes, good morning. So, medyo naliligaw yata ako. Actually, tumawid ako dito sa Highland. Nagkamali ako kasi dapat, ewan ko ba? Dapat sa ilalim ako dyan. Ayan, sa ilalim. Galing ako dun sa ilalim din dito. Morning, and it's 6:22 na at nasa San Pedro na tayo. And ayan, so we have on Santa Rosa tayo. Ayan, ayan ang Robinson Santa Rosa. Papunta na tayo sa Kalawan. I think malapit na tayo. Ito ang daan papuntang Kalawan. Ayan. Kakatapos ko lang mag-breakfast. Mga 80 kilometers na ako from Manila. Bike dito kaso mainit lang sobra. Paahon ako, ang init. Makaubos ng lakas yung init. Pero konti na lang tayo. Ayan
ayan na. Kita ni San Pablo City. Welcome to San Pablo. Nasa San Pablo na tayo ngayon. Pupunta tayong Tiaong. Ayan. Tayong Tiaong. Medyo nasalba ako ng mga puno dito ngayon, no? Ayan. Medyo nasave tayo. Thank you, Lord. Sa init. We have reached the province of Quezon. Ayan, no? Yan ang province of Quezon. So baka hanggang Candelaria muna tayo. Welcome to Tiaong, Quezon. Ayan. Nasa Tiaong, Quezon na tayo. Munisipyo ng Tiaong, Quezon. Yan. Yan ang ang init. Kumakain muna tayo dito sa AJ Bus Bakery. Okay na. Pagdating ng Candelaria, check-in na tayo. Init. Candelaria na tayo at baka maganap na ako ng pagpapahingahan dito. Lumagpas na ako sa Candelaria. Medyo nakakaramdam na ako ng fatigue. Ayan, sabi 6 kilometers na lang nasa Sariaya, Quezon, no? Yes, nakapag-check-in na rin tayo. It's a mediocre room. Okay lang kasi wala na akong makita sa Sariaya. And wala pagod na ako. So currently I'm charging my gadgets. And pumunta ako sa karinderya para kumuha. Good morning! It's April 9 and it's 4 AM. Ayan, nakikita natin na wala pang masyadong sasakyan. Nasa Sariaya tayo ngayon. Ngayon, ang gagawin natin, babaybayin natin ng Lucena, tapos Timonan. Then from Timonan, doon na tayo mag-decide kung hanggang saan tayo. Basta kailangan muna natin malagpasan yung bitukang manok na yan. So hoping for a safe ride and nakapagpahinga naman. So bahala na. Okay, mukhang madilim pa dito, puro truck. Mang mahangin dito sa Sariaya and Palusena na tayo. Ito pababa na. Ayan, no? Medyo bumibilis tayo. Yung camera natin delikado. Kailangan na nating itago. Good morning. Palusena na tayo. So parang merong red horse sa likod ko. Actually
ko alam kung tama ba ako. Dito nga tayo. Medyo mali yung buti na lang. Dire-diretso na lang to. Good morning! And I'm approaching Atimonan. Itong lugar na to naalala ko. Itong self-district ko. Nahulog ko dito sa Mission. Kasama ko nun yung mga kaibigan ko, si Rami at si Eri. Binalikan namin. Pero maulan dito nung pumunta kami. And it's already 5:30 AM yata. Pero hindi ako sigurado kung 5:30 na. So hindi ko alam kung magbe-breakfast muna ako or ayun, may canteen. Hindi ako sigurado kung diretsahin ko na ba yung bitukan ng manok. Parang kita na Ayan o kakain muna tayo. Bahala na kung anong mauna. Okay, over na. Palas Bangon Bridge. Ayan, Palas Bangon Bridge. Meals Fast Food, nakita ko lang biglaan. Makikita nyo sa harap natin yung bundok. Pero ayun, no? I think ito na yan. Ito na yan. Ito nga yung bitukang manok. Hindi ko na kasi maalala. So magtatanong na lang tayo. Tatanong tayo. Bakit pala dito? Baka hindi ako umahon. Ayan, no? Hello, chicken! Chicken, chicken! Ito na pala yun. Kaya ko ba? Bahala na. Hindi pa ako tumutukod kahit ganito ako kabagal. Kargado kasi ako. Ayan kargado. Meron palang summit dito. Summit talaga. Oo. Nakakapagsalita pa ako. Ewan ko lang bandang taas. Ay, hello ate. So, di ko alam kung ano yan. Di ko alam kung
Bigla akong natakot akyatin. Ayan, no. Andito na tayo. Kaya bahala na. Woohoo. Okay. Mama. Sa kurbada mahirap kasi hello te. Okay, and so it's been done, and ito ang bitukan ng manok. Ayan, ito natin yan. Napakaganda dito. 162 meters lang naman to. Altitude, altitude 162 meters. Kaso yung gradient kasi ang pumatay. Naka tatlong tukod ako, no? Aminin ko, naka tatlong tukod tayo dito. Bago makaakyat. Wala eh. Ayan, no. Kargado tayo ng mga 7 kilos. I think 7 kilos ang karga natin. So eto na, no? And ayun, ibang experience. Hindi pa ako makapag-isip kasi punong-puno yata ng oxygen ang ating lungs. Pero at least, ayan, kakaibang experience sa atin to. Alright, pababa na tayo. Woo! Pwede na. Ubusin lang natin yung kape natin. Maganda na rin to kaysa mainit. Diba? Pisa ka pag kape-kape ka. Magkape ka ng mainit pero pwede rin naman. So, tayo lang natin mawala yung ambon. Go na tayo. Bicol, Gumaka, Atimonan proper. Nandito na ako sa tabing dagat ng port ng Atimonan. Ayan. At masarap mag-bike dito. Wala lang, may mga sampay nga lang pero init. At nakakapag libot tayo
sa gilid ng dagat. Itong lugar na to sa Timonan, ang dami palang resort dito. Ayan, no? Ubus yung lakas natin sa bitukang manok. Kaya wait muna tayo. Nasa Gumaca na ako. Maganda sana dito. Ayan, no, yung dagat. Kaso mainit. Parang ano. At maglalagay muna tayo ng ano, sunblock. Mahapdi na. Basically, nandito na ako sa Lopez. Paparating pa lang pala sa Lopez, Quezon. Alas 12 na, so sobrang init. Init. Kayang-kaya pa natin magkape. Ibaw na akong kape. Punta na tayo ng Lopez. Bumabaga ang hangin. Nag-aapoy din ang daan. Na aabot ang LRT dito. Bridgework dito sa Quezon. Ayan, no? Ayan, dito bypass. So daming build after Lopez. And so umuulan pala yun. May ulan banda doon. Kaya malakas ang hangin. Malakas ang headwind dito. Ang hirap. As usual, na abutan na naman tayo ng ulan. Pero sandali lang to. Siguro sobrang init. No? Ayaw tumigil ng ulan. Medyo maaraw naman. Ayan. Medyo maaraw. Hello, good evening. And today is April 9. And I'm on my second day na sa pagbabike going to Matnog, Sayang, no?
I mean, sana, no? Umabot tayo. Pero hindi ko muna iniisip yon kasi ang layo pa eh. And, ayun nga, no? Yung first day natin, nasa Sariaya ako. Doon muna ako nagpahinga. Okay, medyo napagod ako ang naalala ko, napagod ako sa San Pablo. Yung mga ahon doon, kasabay ng init. Actually, hindi problema yung ahon eh. Yung ahon na may kasamang init, parang umaapoy yung semento, no? Sa init ng araw. Nalakas makapanghina ba? Doon muna ako natulog sa Sariaya. At saka pag ako lang kasi mag-isa, ayokong nagpapagabi. Ayun. And so, ngayon, no, siguro yung gabi ko sa Sariaya, hindi ako masyado komportable. Well, tawag dito, sanay naman kasi ako na kapag lumalarga ako, nag-check-in ako kung ano man yung makita ko. Kaso, hindi ko na nga kinuha ng video kasi sagwa talaga. Tiniis ko na lang. No? Nilamok pa ako. Kahit may aircon. No? Wala akong choice eh. Pagod na ako, tapos yung mga punuan, no? Punuan din nung kahapon. So, kaya pala walang natutulog dun. No? Nakakatakot. Parang hindi ka makakalabas pag pag nagkaroon ng sunog. Anyway, so ngayon medyo iba, no? Nasa Calawag ako. Pagpasensya nyo na, marami talaga akong gamit. Tawag dito, magulo, no? Pero, usually kasi, pinapasok ko yung bike natin. Ayan. Ganyan. Para, wala lang, safe. So, yun, no? Yung sa Atimunan naman, yung bitukang manok, siguro kung wala lang akong karga, tingin ko naman, no, walang problema. Sa totoo lang, Infanta Marilaki natin, medyo nasanay na lang din, no. Nasa tamang gearing lang yan. Although alam ko medyo may bigat yung dala ko, pero minsan pag tama yung gearing mo, parang mabagal ka nga lang, magaan. Pero siyempre, medyo mabagal ka nga lang, no? Enjoy naman. So, hopefully, smooth ang natin, ang biyahe. Pero second day ko pa lang eh. So, bukas, yung init, sobra. Anyway, sana makalayo tayo. Iniisip ko, kung nasa Calawag ako ngayon, bahala na. Kung aabot ako tinatansya ko, baka hanggang Sipokot. Tama ba? Sipokot? Sipokot. O kaya susunod na bayan ng Sipokot. Ayan. So, maaga tayo magpapahinga at lumalarga tayo ng madaling araw para makalayo agad sa ayaw natin ng masyadong mainit. Ayan. So, yun lang naman. Over and out. Okay, so good morning. It's April 10 and ang target natin ngayon is Sipokot. Pero lalagpasan pa natin, no? This is on my third day already. And bahala na, no? Ingat na lang tayo sa daan at madilim pa.
Good morning! And eto, bumabiyahe na tayo. Medyo nakakatakot lang. Ang bibilis kasi ng sasakyan ng madaling araw. Ayan o. Oh, ayan yung ilaw natin. Medyo madilim pa. Ano? Pero nag-iingat naman tayo. Ayan. Oh, ayan. Sinasabi ko, may parating na sasakyan. Oh, madaling araw. Jingle muna tayo. Ay, ayan o. Bukid. Bukid yung nasa harap natin. Hindi pa tuyo ang medyas natin, no? Ibali, maya maya matutuyo din yan. Okay, good morning. And anong oras na ba? It's exactly good morning. It's exactly 8:20. And nandito tayo sa Camarines Norte na. So, nakakatuwa naman at nakaabot tayo dito. And katulad ng sabi ko kanina, balak natin pumunta ng Sipokot. Doon tayo muna. Ayan. Yan. Thank you Lord for the safe ride. Ayan, nakalagay Matnog is 342 kilometers. Ayan, Matnog is 342. Ang luwag-luwag ng kalye. Kalye. Kaso umiinit na, baka kailangan ko na maglagay ng armband natin. At siguro kakain tayo nito. Alas 7 pa lang. Pero ang taas-taas na ng araw. Wow. Meron tayong mahabang paahon. Actually okay lang sana. Kaso ang problema, masakit sa likod. Yung patsi-patsi ba na lubak, yung parang ganyan, no? Yung ganyang lubak, yung hati-hati. Ayan, no? Masakit sa likod niyan. Lalo na kung matagal.
magpapahinga muna tayo sandali. At mahabang ahulin lang. Overtake. Ang sabi ko kanina, okay lang yung mahabang paahon eh. Kaso yung, ayan o, yan, lubak na ganyan. Pag masyado ng matagal, masakit sa likod. Yun ang hindi ko kaya. Ito, merong lubak. Masakit sa likod. Ayan, may parating na truck. Bye-bye. Yan, nagpapahinga muna ako at masakit. Na ako from Palawag. Hindi pa tuyo yung medyas ko. Ayan, wala akong medyas. Kala ko matutuyo nung umaga. Picturean natin. Ayan, Camarines. So yes, morning ulit. So kung kanina nasa Camarines Norte tayo, ngayon nakarating na tayo sa Camarines Sur Province. Ayan, ang Camarines Sur Province. So makikita natin, ayan ang Camarines Sur del Gallego. Gusto ko sanang kumain na, kaso naghahabol tayo ng ating tawag dito, naghahabol tayo ng yung sa init pa ng araw. Kaya ito, magtutuloy na tayo. Problema pa din tayo, no? Kitang-kita natin na extra pati yung medyas ko na ayaw matuyo. Ayan, kita nyo may sipit. Ayan, dala ko din yung sipit na yan. Ayan, pero malapit na siya matuyo, so makakapag medyas na din tayo. Kanina ko pa gustong kumain, sayang yung lilim ng ulap ba, ayaw ko siyang masayang. Ibalin gutom, basta malilim. Diba? Anyway, may pandesal naman ako dyan, so okay lang. Agay na yung susunod. Kailangan ko nang kumain kahit malilim. Nanghihina na ako. Ayan bye bye. Ako din papunta dyan. Okay, this is the Kilbay Bridge. And so itong Kilbay, may lumang tulay pala dyan, itong Kilbay Bridge.
Yan pala yung lumang tulay. Tina. At nakahanap ako ng mapapahingahan. So, breakfast lunch muna tayo. Ayan. Mga sakto. Magkakape na tayo. At tuyo ng medyas. Nakakapag-medyas na tayo. Bango. Ito yung pangalawang medyas natin. Naisuot ko na, oh. Yeah. Hindi na tuyo eh. Mahirap patuyuin. Isa pang medyas. Yun, no? Nilagay ko sa bubong. Sa sapa kasi. So, bago ako umalis dito, tingin ko tuyo na yan. Ragay na tayo, pero parang 18 kilometers pa yung city proper. Mukhang okay naman ako kahit mainit, nahangin lang kasi. Plantation. Ayan, oh. It's all green. That's what you can see. All green. Hello. Yeah. Tayo sa mga ginagawang daanan, no? Kaso sobra init, kaya ano muna tayo, silang sandali. Pinagpapahingahan natin, pwede tayo kumain ng Indian mango. Kaya, no? Kaso bangin, mahuhulog tayo. Tsaka maliit naman, baka hindi pa. Bye-bye. Selfie.
Lupi, Camarines Sur na tayo. Actually, malapit na rin ako sa target yata, sa Sipokot. At makapagpahinga na. Oo, malapit na daw ako, sabi ni Kuya sa tindahan. Ayan. Dito muna tayo sa aksidente dito. Kasi para naman itong paahon na ito. Ayan. Parang Great Wall of China. Ayan, paano di ma-aksidente. Attempt sa inyo ng si Pokot. Galing Lupin. May Great Wall of China. Babala, may Great Wall of China. Hoy! Nasa Sipokot na tayo, Sipokot. So, ayan. May mga uneven na road pavement. Itong Lupin, merong Great Wall of China. Ito, oh. Naubos na nga yung toyo. Wala na. Lupin at Sipokot na ito. Hindi pa rin ako makaabot sa taas. Parang Great Wall of China na nga eh. Pababa na. Sana last. Kanina kala ko last, ang daming last. Naubos talaga yung lakas ko dito sa Sipokot. Woo! Okay, good morning, and today is April 11 and it's on my 4th day already on my Matnog expedition. Ayan, so sa awa ng Diyos, medyo malakas-lakas pa tayo. Nakakaramdam na rin ng pagod, baka kulang na rin sa pahinga. Siguro may kwento ko lang yung 3rd day natin. Yung 3rd day natin kasi, from Calawag to Sipokot, yun yung biyahe natin. Okay? So, yung sa, Calawag, siyempre doon tayo nagsimula. Pagkatapos Tagkawayan, tapos Ragay, Lupi, Sipokot. Yung Lupi tsaka Sipokot, yun yung medyo matindi. Kasi yung sa Lupi, para kang may Great Wall of China. No? Merong lusong. No? Nakakatulong kahit paano. So, lulusong ka eh. Then, bigla kang aangat na ganon. So, nakakagamit tayo ng konting puwersa. Ayan. Pero kahit na, sa taas pa rin niya, akala ko tapos na, meron na namang panibago. So siguro mga tatlo o apat yon na malalaking ahon. Tapos sa Sipokot, bago ka kumanan, papuntang Naga, ayan, may huling paahon na naman. So yun ang medyo nagulpi ako nung 3rd day. Mas mahirap siya kaysa sa 1st and 2nd day natin, kaya sa mga tatahak sa inyo sa Bicol, yung
Calawag hanggang tawag dito, hanggang Sipokot. Medyo malungkot ang biyahe nyo. Hindi naman malungkot. Ibig ko lang sabihin sa haba, ganun ang nangyayari. Ngayon, siguro ngayong araw, ang gagawin natin, from Sipokot, nasa Sipokot ako ngayon. Saan ba yun? Well, idediretso ko na hanggang Albay. Oo. So, iniisip ko, habang tinitingnan ko sa mapa, sa Ginobatan, no? Baka doon muna tayo. O kaya, lalagpasan ko pa ng isang bayan lang, no? After Ginobatan. Depende kung gaano pa tayo kalakas. Siyempre, sa mga araw na nagdaan, habang, alam mo yon na medyo araw-araw na tayong pumapadyak, no? Siyempre, naghahanap na din yung katawan natin ng pahinga. Kahit ba sabihin natin kompleto tulog natin, kung araw-araw mo namang ginugulpi, di ba? Hindi naman din siguro maganda. So, yun lang ang aking mga experiences dito. Maraming kakaibang mga tanawin. Ang parating kalaban ko lang sa mga ganitong buwan, ulan. Ulan. Ano ba yan? Ang kalaban lang natin, siyempre, yung mainit na panahon. Pero pansin ko, siguro sa init, may mga umuulan-ulan ng konti. Siguro, persado na yun. Sa Calawag, ganun eh. So, anyway, yun lang naman, no? Magandang umaga and it's already 4:20. So, baka tanghaliin na tayo and 4:20 a.m. So, yun. Over and out. Okay. So, bumalik tayo at nalaman ko na flat tire pala ako. Patay tayo dyan. Okay, so it's exactly 5:10. Sayang, maaga sana. Pero naayos din natin. Hanap na lang tayo ng vulcanizing. Yan. Good morning, April 11. So ngayon lang tayo nakalarga. Tinanghali na tayo ng lakad natin. So naflatan tayo and inayos muna natin. Ito, medyo may liwanag na. Ayan. O, diba? So talagang talagang tanghali na. So anyway, Ginobatan. Let's go. It's almost 6:10 a.m. And nasa Lipmanan tayo. Lipmanan. Lupa dito. Ayan o. Malawak. 9 kilometers. Hello cows! Na to, bumili muna ako ng pandesal. Yung pandesal nila, dalawang klase pala yun. Hindi ko naman alam ang lalim ng Tagalog. Yung isa pala malunggay, yung isa naman cheese. Ayun. So
Nawalan na ako ng init ah. Panaga na ako. Kumakain mo ng pandesal. Gutom ako eh. Then, nasa Pamplona na tayo. Pamplona. Yun yung nabasa ko. Bundok yan. Pero, I think it's Mount Isaro. Yan. Hindi ako sigurado ah. Pero, may nakikita. Nasa Milaor na tayo. Hindi ko alam anong lugar yung Milaor, pero nandito na tayo sa Milaor. Ayan. Pahinga tayo sandali sa Shell. Patubig dito sa Milaor, parang irrigation. Ayan. So mainit na rin ang panahon. Pero dito, ayan oh. Baraka Bridge. Ayan. Hindi ko alam kung saan nang lalaki. Hindi na ako papasok sa loob. May nahabol tayong oras. So, let's now go to Legazpi City. Yeah. Legazpi City. Tayo sa Central State Bicol University. Ayan. So medyo malaki din pala yung university na to. Naghahanap ako ng makakainan. Uy, ito. Ang pwede to. Ito na lang.
Kakalagpas ko lang ng Nabwa. Nagpahinga lang ako sandali. Kasi kita nyo naman. Ayan. Nasa bato nga pala ako. Daming factory ng pansit bato. Sobrang init. Kailangan muna natin maghalo-halo. Pero masarap to. Yan. Live from Bato. Ang good news nasa Albay na ako. Teka, parang flat ako. Dalawang bundok. Kita natin. Diba? Polangi at Albay. Ayan, so diretso na tayo. Papunta na tayo ng Ligaw. Bayan ng Ligaw na isusunod. Tapos baka ginubatan na. Kaya dyan maaga pa, so magpapahinga muna tayo ha. Sobrang init. Nandito tayo sa Barangay Bagong Bayan. Dali, 3 kilometers na lang, ginubatan na. Ginubatan. Kaya haba ng paahon Ayan pero unti-unti lang natin yan, walang problema.
Okay. Yes, I am reporting live here in Albay. And sa ngayon, naabot na natin ang Mayon. Yes, first time natin naabot ang Mayon ng nakabike. Pero hindi ko first time dito. Pero kasi bago to dahil sa tayo ay so it's 3:50 PM. Medyo tulog, no? Ang ating ulap tutulog dun sa tuktok. Ayun. Eh masaya naman ako. Grabe lang yung inabot natin dito dahil sa mainit, tapos nasiraan ako ng 2 beses. Pero rest assured, no? Worth it naman, no? Ang hirap mong abutin ngayon. Pero tuwang-tuwa ako ngayon. So yun lang naman. Ang ganda niya talaga sa personality at sa picture. Something different. Good. Yes, good morning. And today is April 12. Halos hindi ko na alam tuloy kung anong oras na at petsa. But anyway, I think I'm on my 5th day already. And I think kaya ko na siguro to. Titingnan ko, tatansyahin ko lang kung kaya ko nang maabot ang Matnog. Currently, nasa Kamalig tayo. At hindi tayo nakapag-breakfast. And kahapon kasi medyo napagod tayo, no? Pero okay naman. Natuwa ako nung naabot na natin ang Mayon. So yun lang. Hopefully okay na okay tayo ngayong araw. Yes, good morning. And it's exactly 5 AM. Lalarga na tayo papuntang Legazpi. Tama, Daraga. So, nandiyan dyan si Mayon. Kahapon maulap. Ngayon wala na. Ayan. Pero parang may ulan. So, anyway, bye-bye Mayon. Let's go! So, 122 kilometers na lang papuntang Matnog. Tingin ko kayang-kaya na yan. Sana. Yes, good morning. And nandito muna tayo sa 7-Eleven dahil medyo malakas ang ulan. Pero tingin ko sandali lang to. At diretso na rin tayo ng Matnog. Buti at nakakapag-almusal muna tayo. Ayun, so basically inaantay na lang natin yung ulan na mawala. Maaga nga ako umalis, sumulan naman. Kanina, kita pa yung Mayon dito.
ngayon, di ba, hindi na nakikita. And it's almost 7 a.m. Dito pa rin ako sa 7-Eleven. I think Daraga na to eh. 7-Eleven Daraga. So, ayaw pa rin tumigil ng ulan, pero medyo may liwanag na. Manipis lang naman yung yung ulap. So, talagang inaantay ko na siya. So, nasa Daraga City proper na tayo. Ito palang Daraga na to eh. Ang haba ng paahon, walang tigil. Lang, kakagising lang natin at may lakas pa. Ang haba. Hindi tumitigil yung pag-ahon. Ito ng summit. Meron pa isa. Actually, it's 140 meters altitude na. So, after 142 meters altitude, Sorsogon is 49 kilometers. Ayan. Morning. May nakita ko, Badao checkpoint. Ewan ko kung lugar yung Badao. Dito. Sakto, yun o, gardenian, laki. Ayan. Hindi na tayo magugutom. It's 23 kilometers na lang oh, Sorsogon proper, hangin. Itong biyahe ko sa Sorsogon, presko. Pinabahan ako doon ah. Kala ko bubuhos yung ulan eh. Pababa na. So, bago na natin yung Sorsogon. Maganda ang mga tulay nila at may iba-ibang kulay. So, Bakong Bridge ang tawag. Parang trademark nila yung so 15 kilometers na lang. So June isda. Ano na tayo? So hello,
Habang nasa Sorsogon ako, may nakita akong lugar, parang park eh. So, sabi nila, paroha daw ang paroha ang tawag dito. Ayan, so may mga naglalaro. Ayan. So anyway, tinanong ko lang sa mga bata kung saan tong lugar na to, no? And kung tama yung pagkakarinig ko, paroha daw. So, sa kanila ko tinanong, yan yung mga nakapayong. Pero, sa harap naman dito, merong Lady of Lourdes. Paakyat. Tapos parang may malaking alimango dun. Okay. Over and out. Color coded pala lahat ng mga tricycle. Ayan. So makikita nyo yung mga trapiko pala. Gandang tingnan ng mga tricycle dito. Nakakatuwang tingnan. Papunta na tayo ng Irosin. Ayan, so medyo kainitan lang. Isang napakahabang diretso. At nandito tayo sa Kasiguran. Pero ibang Kasiguran to ha, hindi Quezon. Kasiguran ng Bicol, Sorsogon. Meters na lang nasa Irosin na ako. Mga coconut plantation naman nandito. Ayan o. Papahinga muna tayo.
So, tinatsagaan natin. It's 14 kilometers. And we are trying to reach Irosin. Yeah. Oh, let's go. Ang pandesal. Ayan no, yung signboard ng Irosin nasa likod ko. Actually, nasa Irosin na ako. Pero yung city proper 10 kilometers pa. So, kain muna ako. Hindi pa ako nagla-lunch. Nakahulan ako ng aso dun eh. Dito tayo nagpapahinga sa parang dito, dilim. Buhay sa akin sa biyahe ko eh. Yung mga rolling pandesal ba? The best. Kape sa gitna ng daan. Ito, baon ko. Kape. Pampalakas. Kapit na ako sa Irosin. Maganda nga eh. Maganda kasi yung the usual na gamit na dinadala ko. Mga 7 kilos yan. Nandiyan na yung support, life support natin. Life support. Nandyan yung nutrition. Nandyan din yung ano bang tawag doon? Liquid pleasures like coffee. Natin kinakambak madali. Papunta tayo ng kasi school tayo nakikita. So, nandito tayo sa kainan ni Nanay at ang ganda ng pwesto niya, oh. Ayan. Ayan yung Yes, good afternoon. And gusto ko lang ipakita sa inyo ang Bulusan Volcano. Ayan, yan ang Bulusan. Bulusan Volcano. Kumain kasi muna ako sa karinderya. So, itong Bulusan. Ayan, yan ang Bulusan. At nasa harap ko, actually, hindi ko alam kung anong bundok yan. Pero, ganda ng Bulusan eh. Ayan. So, yun lang. Nasa Irosin na ako. And basically, papahinga muna tayo. And bukas, saka na tayo magmamapnog. Ayan. Live reporting from Irosin. So, nag-decide na lang ako na magstay na lang muna sa Irosin. Kasi nakita ko sa map, although maaga pa naman, 18 kilometers yung Matlog from Irosin.
mukhang kaya naman. Nag-aalangan ako kasi syempre ako lang mag-isa. Tapos baka matatagalan pa ako sa ahonan. Sabihin natin 8 kilometers yung ahonan, tapos 10 kilometers na yung pababa. Naisip ko na hindi naman ako nagmamadali, it's not a race naman. So na lang ako. Nagstay muna ako dito sa lodging area na may view ng Butusan. Ayan. Bukas nasa Matnog na tayo. So kung papala rin ng Diyos, walang aberya, nasa Matnog na. 18 kilometers na lang yun. And ito yung accommodation natin for tonight. Magpapahinga lang tayo. Ayan. So yun lang naman. And ayoko kasing nape-pressure din kapag tawag dito. Gusto ko pag nagra-ride tayo, enjoy lang. Yun lang ginagawa natin. So yes, enjoy tayo. Okay, so good morning, and I'm on my 6th day today, no? And 20 kilometers na lang ang Matnog. Today is April 13. So inabot na ako ng 6 days. Actually dapat 5 lang. Nag-alakad lang ako kahit medyo hapon pa, no? Para kasi ayokong gabihin, no? Kung siguro kung may kasama ako, dinire-diretso na namin yan. Gusto ko kasi relax lang. So, about the ride yesterday, okay naman. Hindi siya ganun kainit. Actually, yun yung dahilan bakit ako na-delay. Kasi, nag-uulan. So, patigil-tigil ako. Pero, nasayang yung 2 hours for that. Pero mas okay pa din kasi hindi siya mainit. So ngayon, actually hindi rin ako sure kung uuwi na ako ngayon. Pero doon na ako magde-decide. Kasi syempre nasa Matnog ka na. Gusto mo rin kahit paano na mag-beach or mag-relax ng konti. So yun lang. Yeah. Good morning! So lumalarga na tayo ngayon. Ito na, Matnog. Ayan, papunta na tayo sa sa Matnog. So hoping all the best at makauwi na tayo. Ayan, ang sarap at ang lamig-lamig. Kaya preskong presko. 621 kilometers na. Ayan, so papunta na tayo ng Matnog. Ay, ang sarap Actually, ang lamig ng hangin, no? Pero ewan ko kung gaano pa katagal yan, yung lamig na yan. Okay. Pamatnog pati tama lang, bagong gising ako. Meron tayong baong lakas. Yan na lang, last na yan. Sabi ko, so tama ako. Ito pa yung aahunin ng haba. Diba? Pero yung nasa likod ko. Di tama naging desisyon ko.
Thank you, Lord. Ito na yung summit ng Matnog. Yata. 100 meter altitude lang eh. Wala namang problema. Yung gradient lang ang problema. Hindi yung ahon. Yan na siya. Ayan no, mukhang pababa na. Pwede rin pala kahit diniretso ko kahapon, no? Anyway, sige. Andito na tayo. Yes, magandang umaga. Ito na. Actually, narating na natin ang Matnog. Nakalagay dyan, you are now leaving the island of Luzon. Ayan. So, hindi ako makapaniwala na naabot natin to. Pero, masayang masaya ako. At naabot natin ang Matnog Port. Napakahaba ng biyahe pero sulit. Sulit tayo. Kaya yes, live from Matnog. So, yes. So, nandito naman ako sa Matnog Seaside Boulevard. Ayan. So, ganito pala dito. Pero parang natatakot ako. Walang masyadong turista. Pero, eto, may dalawang aso sa harap ko. Mukhang mababait naman. Tingnan na lang natin kung anong meron dito. Dito sa part ng ng Matnog, maraming resort dito. Merong beach camping. And may maganda palang view dito. Ayan oh. So pwede ka mag beach camping. So buti pa dito, libre dagat, malinis. Ayan. Ang ganda ng view. Diba? May mga palay. Ayan. So, currently, yung pinagtanungan kong resort, ang mahal eh. 3,000. Eh ako lang mag-isa. Gusto ko lang pahinga. Ayan o.
So maghahanap tayo ng pahingahan. Mas maganda nga kung dala ko lang yung tent ko, magte-tent na lang ako dito. Hindi na lang ako mag-stay for the night. Uwi na tayo. Kasi 9 a.m. and 1 p.m. lang yung larga ng bus. Gusto ko sana magstay, kaso hindi ko alam bakit walang masyadong bukas na resort eh. Ayoko nang lumayo pa. May nakita ko dito beach camp. So for a while, siguro kahit 30 minutes, magstay muna tayo. So tingnan natin kung anong meron dito. Of course, may mga nagliligo din kahit paano. May mga nagsiset up ng tent. Ayan. Yes, merong beach. And siyempre, ayan. Ayan tayong dagat. Kung dala ko lang sana yung tent natin. Actually, nag-tent na tayo eh. So alam ko na ang gagawin namin sa susunod. Ayan. Kung masusundan pa tong ride na to, magdadala na lang ako ng tent. Anyway, so we are basically moving forward. At ano na lang tayo, papahinga tayo sandali. And hello doggies. Hello doggies. Yeah. Sarap sana dito, kaso wala eh. Tired na rin, para at least makapagpahinga pa tayo ng isa pang beses. Ayan. I don't know, maybe kain na lang tayo siguro ng lunch natin. So yun lang naman. Sa haba ng biyahe, no, uuwi din. Pero okay lang. Ang importante na abot natin ng ang Matnog. Over and out. Biyahe na ng pa-Manila. Successful tayo.